Ilang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ba ang apelido ni Jesus o Jesus the Messiah. At ang ating Bible verse ay mula sa Matthew chapter 16 verse 16. Sasabi dito ay Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Mga kapatid, kung iisipin natin na parang simple lang yung tanong na ano ba ang apelido ni Jesus kasi sanay tayo na may first name, middle name, at last name. Pero si Jesus, hindi ganun ang konteksto ng panahon nila. Hindi siya tinatawag na Jesus Christ na parang Gabriel Santiago or Aidan Bernales. Hindi Kristo yung last name niya. Ang Christ ay isang title galing sa Greek word na Christos na ang ibig sabihin ay the Anointed One. At sa Hebrew naman, ito ang salitang Messiah. So kapag sinasabi natin na si Jesus Christ, hindi natin sinasabi yung full name niya. Kasi sinasabi natin ay Jesus the Messiah. Jesus ang pinili dahil si Jesus ang tinalaga, si Jesus ang tagapagligtas na matagal na pinangako ng ating Panginoon. At ito pumapasok ang bigat ng confession ni Peter sa Matthew chapter 16 verse 16. Hindi lang niya sinasabi na Jesus, you are a great teacher, or Jesus, you are a miracle worker. Ang sabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. Ibig sabihin nito ay kinilala niya si Jesus, yung sagot sa lahat ng propesiya, lahat ng pangako, lahat ng pag-asa ng Israel. Kaya meron tayong mga katuruan na matututunan mula dito. Unang-una ay the Messiah is a promised king. Isipin natin na hundreds of years na may pangakong darating na hari na hindi corrupt, hindi saking, hindi brutal, hindi oppressive, hindi isang king na matuwid, makatarungan at mapagmahal. Yan ang inabangan ng buong Israel. At nung dumating si Jesus, akala ng maraming militar na hari yung datingan niya. Pero iba si Jesus, hindi siya dumating na may armor, espada at army. Dumating siya na may kabanalan, authority at puso para iligtas sa mga tao. Hindi para manindig sa trono ng politics. Si Jesus, ang King na nagtuturo with compassion, nag-heal, nagpo-forgive at nagbubukas ng pintuan ng Kingdom of God sa lahat ng lalapit sa Kanya. At hanggang ngayon, siya ay hari pa rin. Not a political king, pero King of Kings. Siya pa rin ang unang dapat nag-lead sa buhay natin. Kasi kung siya ang hari natin, iba yung direction, iba yung mindset, at iba yung priorities natin. Ang leadership niya ay hindi controlling, kundi life-changing. Kalawa, the Messiah is suffering servant. At yung pinaka nakaka-touch dahil dito, kung sino ba naman ang hari na papayag na magsakripisyo para sa kanya mga tao. Ito ay si Jesus lamang. Kagaya na sinasabi sa Isaiah chapter 53, propesiya na darating yung suffering servant, isang Messiah na hindi naghahari kundi magpapapasan ng kasalanan natin. Hindi siya Messiah na malinis ang kamay, hindi siya Messiah na nasa golden throne. Siya ang Messiah na pinagtawanan, sinakwil, sinaktan, at pinako sa krus para tayo ang maligtas. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.